Anong kagaguhan 'to? 'Pag gano'n. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Sino nag-umpisa nito? Pag-usapan natin 'tong charter change. Kasi merong naganap na hindi ko alam kung black propaganda lang ba 'to, black propaganda lang ba 'to para sabihin na para siraan yung efforts for charter change or totoo ba 'to? Kung totoo 'to, nakakabwisit 'to mga kutsero. Kung totoo, nakakabwisit 'to. At, maski ako hindi ko susuportahan 'to. Not only is it unconstitutional, it is illegal. Ito kasing nangyari. Ang sabi, Lagman claims funds mobilized to kick off Chacha petition. Yan daw ang naganap. Albay Representative Edsa Lagman has claimed that congressmen from the supermajority coalition have launched a campaign for charter change via People's Initiative. Panoorin natin yung balita. Ito kasi yan, para mas malino sa atin lahat. Inihayag ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na isang pagpupulong ang ipinatawag para sa mga alkalde ng kanyang probinsya noong January 5. Ipinaalam umano sa kanila na People's Initiative ang gagamiting mode para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Binigyan umano ang mga ito ng mobilization funds at forms na pipirmahan ng at least 3% ng registered voters ng legislative district kung saan kabilang ang kanilang munisipalidad. Bibigyan umano ng ₱100 ang bawat botante na pipirma sa Petition for People's Initiative. Nai-advance na umano ang kalahati ng pondo sa municipal mayors at kanilang coordinators. Pangbuong bansa umano ang hakbang na ito dahil ipinadala ang form sa mga kongresista na kabilang sa iba't ibang political parties. See? Di maganda to Una, kung totoo lang kung totoo. I'm not saying na ginawa ito ng Congress Pero kung ako kay Edsel Lagman, mag-file ka na ng resolution na imbestigahan to. Total naman, ikaw yung nag-claim na may ganyang nagaganap. At kung may ganyang nagaganap, that is not good. Bad yan, guys. Bad yan. Bad yan. Magpi-People's Initiative ka, tapos babayaran mo ng 100 yung paper mo doon sa papel. Ano yan, eleksyon? Di ba? So, hindi maganda yan. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Pero as usual, mga kotsero, bago natin puntahan yan, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na ba magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag gumamit pa kayo ng promo code na Coach Jarrett, sa una nyong padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Kwinestyon ni Representative Lagman ang petition drive at tinatanong kung sino ang nasa likod nito. Dagdag pa nito, ano ang isinusulong na amyenda sa konstitusyon, saan galing ang pondong ginamit at bakit binibili ang Voters Initiative. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel posted sa Facebook page ang kopya ng naturang petisyon dahil maraming netizens umano ang nagpadala sa kanya ng form. Tanong nito, kaninong inisyatibo ba ito at ito ba ang paraan upang itulak ang People's Initiative? Samantalang si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, iginiit na hindi tsa-tsa ang pagunahing pinoproblema ng mamamayan, kundi ang taas na presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas. Boba talaga tong babaeng to, guys. And boba talaga. Boba talaga. Pagkakataon mo na to na sumagot ng tama. Pero hindi mo pa rin in-address. Ibabalik mo sa presyo ng bigas. Boba talaga tong babaeng to 3 ang paraan upang amyendahan ang konstitusyon, ang Constituent Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative. Rosa Licoz, UNTV News. Okay. So yan yung balita. Maraming problema dyan. Kasi ito yung nakita kong form. Ito yung nabalita. Ito yung nabalita sa form. Ayan
We are aware that the petition shall be filed with the Commission on Elections for the proposal to amend Article 17, Section 11 of the 1987 Constitution through People's Initiative. Wait lang. Akala ko ang aamyendahan ay Article 12. Article 12, yung economic provisions. Niloloko nyo ba kami sa Congress? Ba't Article 17 to? Ano yung Article 17? Yung Article 17, mga kakotsero, sinasabi dito kung paano dapat baguhin ang Constitution. So bakit Article 17 to? Amendment to Article 17. Pakita ko sa inyo Article 17. Article 17. Amendments or revisions ng ating Constitution. Any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by dalawang method lang, guys. For amendment and revision. Amendment to or revision of the Constitution. Dalawang method lang. Kasi sinasabi nila tatlo. Well, technically tatlo kasi tatlo yung nakasulat. Pero may konting delineation yan. Very minor detail. Minor. Very thin line yung pagkakaiba ng tatlong yun. Una, but the Congress upon a vote of 3/4 of all of its members. Ibig sabihin, si Senate at saka si lower house, boboto sila. 3/4 of all of its members ay boboto. Ito yung Constitutional Convention. CONAS pala, CONAS. Yan. So, yan yung lahat. Lahat sila, yung buong assembly, boboto sila. 3/4, pagbobotohan nila yung bagong constitution. Yun yung CONAS. Next is CONCON. Ano naman yung Constitutional Convention? Ihahalal natin yung mga magiging part ng magbabago ng Constitution. Yun yung CONCON. Ngayon, may pangatlo. Ito yun yung People's Initiative, yung pangatlo. Makikita nyo dito, nakahiwalay siya, Section 2. Hindi siya kasama dito sa una. Yan. Dito siya, People's Initiative. Bakit siya nakahiwalay? Kasi according po sa Supreme Court decision ng Lambino versus Comelec, ang pagkakaiba daw po kasi, may pagkakaiba daw ang revision at amendment. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Ito yung revision. Revision broadly implies a change that alters a basic principle in the Constitution, like altering the principle of separation of powers or the systems of checks and balances. There's also a revision if the change alters the substantial entirety of the Constitution, as when the change affects substantial provisions of the Constitution. So, ibig sabihin, kapag merong revision sa Constitution, kapag babaguhin mo yung buong Constitution or yung basic principle niya, yung isang prinsipyo ng Constitution. Halimbawa, yung prinsipyo ng separation of powers, kapag papalitan mo yon, halimbawa yung call for a parliamentary government, that alters a basic principle of the Constitution. So, kailangan doon revision. It's called revision. Kapag babaguhin mo yung substantial provisions of the Constitution, which includes Article 12. Ibig sabihin, kung papalitan mo yung mga malalaking issue sa loob ng Constitution. Kasama dyan yung economic provision. Kasi magbabago yung interpretation sa buong Constitution. So, ang tawag doon, revision. On the other hand, ang sabi, amendment broadly refers to a change that adds, reduces, or deletes without altering the basic principle involved. So, ibig sabihin, usually, kapag amendment naman, magdadagdag ka lang, magbabawas, pero walang magbabago sa prinsipyo. Ganun lang siya.
Ngayon, yung gusto nila mangyari, yung economic provisions, mga kotsero, it is a big, substantial change. Hindi mo siya pwedeng isama, hindi lang siya amendment. Hindi lang siya amendment. You're basically changing how Article 12 is defined. Babaguhin mo kung paano mo i-interpret ang buong Article 12. Kasi national economy and patrimony yun. So malaking bagay yun. So hindi mo siya pwedeng daanin sa amendment. Kaya ngayon dito, yung People's Initiative, mga kotsero, yung amendment na mangyayari dito, hindi niya mako-cover yung economic provisions. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng ipasok sa economic provisions yan. Kasi masyadong malaking change. So hindi mo pwedeng i-People's Initiative yan. Which drives me now dito sa nakita natin na papel. Hindi po niya babaguhin yung Article 12. Ang babaguhin niya is Article 17. Etong ipinakita ko sa inyo. Yan yung Article 17, amendments or revisions. Ano yung pagbabagong gagawin? Eto. Yung Section 1. Any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by how? The Congress upon 3/4 of all its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives or tuloy-tuloy na. Ano ibig sabihin? Binago nila to. Nagdagdag sila ng isa pang statement dito sa una. Ano yung dinagdag? Idadagdag na kapag nagtawag si Senate President or si House Speaker, pwede tayong magpalit or mag-amyenda at mag-revise ng konstitusyon. Sinong nakaisip nito? Sorry, pardon my French. Anong kagaguhan to? Ibig sabihin, pag napagtripan ni Senate President, pwede siyang magtawag, oh guys, wait, magbotohan tayo. Palitan natin tong parte na to ng Constitution. Kailangan lang natin 3/4 of all its members. Anong kalokohan yan? Ito daw yung pinapakalat eh. Ito daw yung pinapakalat, guys. O halimbawa, sinabi ni House of Representatives, o sabi ni Speaker, members of the Congress, palitan natin yung Constitution. I call for a vote to amend and revise the Constitution. May bumotong 3/4 sa Congress, sa lower house, kasama ng Senate, babaguhin na ang Constitution. Dahil sa desisyon ni House Speaker. Akala ko ba economic provisions ang babaguhin natin? Bakit Article 17 ang ginagalaw nyo? Ito daw yung pinapapirma. Ngayon, mga kotsero, hindi natin alam kung totoo to. At kung kanino nang galing. Pero kung kanino man nang galing to, ang hayop niya. Ang bastos niya. Ang bastos niya. Kung kanino man nang galing to, hindi ko alam kung kanino nang galing to. Hindi ko sinasabi kay Martin Romualdez. Pero ang sinasabi ko, bakit ganito? At kung kanino nang galing to. Sino kaya yung nag-authorize dito kay Attorney Anthony A. Abad et al? Sino kaya yan? Kasi tinignan ko to kanina eh. Sabi ko, kasi yun ang lagi sinasabi ni Speaker eh. Economic provisions lang daw. Ayan oh. Tsaka may gusto ng People's Initiative. Tsaka may gusto ng People's Initiative na yan.
Oh, sabi niya, Speaker Martin Romualdez of Leyte said Monday that the House of Representatives was keen on launching a people's referendum to determine how the House and the Senate should vote on proposals amending the 1987 Constitution. Ang sinabi, Romualdez reiterated that he preferred the Constituent Assembly route as this would enable Congress to immediately pump up economic activity by lifting restrictions on foreign ownership of vital industries and public utilities which is currently limited to 40%. So sila yung nagsabi na economic provisions lang. Sila yung nagsabi. So that means Article 12 ang usapan. Papakita ko sa inyo sa mga hindi naniniwala. Article 12 dapat yan ang usapan dyan. Hindi Article 17. Article 17 is the manner in which the Constitution is going to be revised or amended. Kapag gusto nyong paltan yung economic provisions, sa Article 12 yan. Yan, Article 12 yan, National Economy and Patrimony. Diyan papasok yan kasi andito yung 60-40. Yan andito pa, the state shall protect Filipino enterprises against unfair foreign competition and trade practices. Andito lahat yan. Ayan, 60%. The state may directly undertake such activities, yung mga EDU, exploration, development, and utilization of natural resources with foreign companies through a 60%, a 60-40 agreement. 60% sa Pilipinas, 40% sa foreigners. So, yan sa 60-40. Tapos, meron pa dito. Ito rin, yung sa oil, ganun din yan. Yung conditions provided by law, which is 60-40. Dami yan. So, Article 12 ang usapan. Kung economic provisions. Kaya nagtaka ako nung nakita ko yung papel, bakit Article 17 ang binabanatan? Anong meron sa Article 17? Ang gusto nila, dagdagan itong parte na to. Na voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Sino nag-umpisa nito? Kanino nanggaling? Kung sa NPA galing to, why not? Let's at least alam na natin yung kalokohan nila. Diba? Pero paano kapag galing sa sa house? Kayo kung gusto niyo matuwa diyan, walang problema. Ako hindi ako natutuwa sa ganyan. Kung galing sa house. It still leaves kailangan pang yan, kailangan pang i-prove yan. Pero kung gagantuin mo, lalagyan mo ng ganitong provision. Yan, yung number 1. Lalagyan mo ng voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Wow. Laki ng kapangyarihan ng Congress. Nasa iyo na ang purse, nasa iyo pa ang amendments or revisions ng Constitution. Lakas. Paano yung separation of powers? Pwede naman palang baguhin ng House or ng Senate anytime. Basta magvo-vote sila jointly at the call of the President, Senate President, or the Speaker of the House. Dito ako mas concerned Mas concerned ako dito kasi yung 100 pesos, masama rin yun. Pero, naiintindihan ba ng lahat to? And besides, by the way, dito sa ruling ng Lambino versus Comelec, nag-decide din dito ang Supreme Court, ang sabi, hindi raw pwede yung ganitong format. Hindi pwede yung ganitong format. Yan. Kailangan, maiintindihan talaga ng pipirma kung ano yung pagbabago, ano yung mga magiging epekto, etc. etc. So, hindi pwedeng ganito. Hindi counted to. Hindi ito yan sa decision ng Lambino versus Comelec. Yan. Kasi hindi tinanggap yung petition nila for what do you call this? People's Initiative Kasi hindi raw covered ng law ng People's Initiative.
So, yung format na to, hindi raw covered ng law. So, yun. Dismiss yung petition. Ngayon, mga kotsero, again, ako, I'm an advocate of charter change, pero not like this. Huwag nyo naman gawing tanga mga Pilipino. Kailangan kasi dyan, mga kotsero, bago mag-charter change, meron munang information, education, dissemination campaign. Ganun ho yan. Kasi kailangan maintindihan ng lahat. At saka usually, mga kotsero, ginagawa itong ganito pag eleksyon. Hindi ganito. At saka ang people's initiative, amendments lang 'yan. Na hindi magbabago ng mga minor changes lang sa sa constitution. Hindi yung babaguhin mo yung buong isang buong prinsipyo ng constitution. Hindi ubra to. Hindi ubra to. Kaya na yan, may decision na yung Lambino versus Comelec dyan. Nag-decision na yung Supreme Court dyan. Ayan. Ito yung format na dinismiss ng Supreme Court. Ayan. Proposition, do you approve of the amendments of Article 6 and 7, etc., etc.? O precinct number, name, address, birth, signature, verification. Ito rin, ganun format eh. Same format siya eh. So, yun. So, yun. Sa correct movement ba to si attorney Abad? Anthony Abad? Oo. Correct movement pala siya. Pero ba't ganun? Alam naman na niya to. Eh. But anyway, diskarte nila. Hindi ko alam kung anong diskarte nila, pero again, mga kotsero, this is so weird. Ito. Kasi, kung sino man nag-spearhead nito, alam naman nilang hindi to, malamang sa malamang, hindi to tatanggapin ng Comelec. Malamang sa malamang. Alam naman nila siguro yung Lambino versus Comelec. So, alam na nila yan. So, kaya mga kotsero, hanggang ngayon, I'm on the fence. Hindi ko alam kung ito propaganda lang or totoo to. Kasi it has certain elements na parang ang hirap paniwalaan na gagawin ng isang magpupush for people's initiative. Kasi nga may reference ka na. Ang reference mo dalawa. Santiago versus Comelec yata at saka itong Lambino versus Comelec. So alam naman nila yan. Kaya nakakapagtaka lang. At saka ito talaga yung nakakatawa yan. Yung parte na yan, yung babaguhin Article 17. So hindi ko pa alam if this is legitimate or not. Pero kung legitimate to, grabe naman. Sino ba kinuha yung consultant para dito? Siguradong papalpak. Siguradong papalpak. Diba? So yun. So this is weird. Tapos nag-comment pa yung mga senador. Ang sabi ng mga senador. Si Senator Amy nag-comment. Our constitution is not for sale, sabi niya, sa 100 pesos. We denounce those allegedly bribing districts, LGUs, and potential signatories openly and shamelessly to agree to a people's initiative. And hindi nga people's initiative yung content eh. Ang content is baguhin yung section 1 ng Article 17. It's not even people's initiative. Anyway.
Sabi naman ni Senator Jinggoy, it is unethical and illegal to solicit signatures of constituents to petition for charter change in exchange for 100 pesos in the guise of supposed people's initiative. Totoo naman yan. Mali naman talaga yan. Anong husga ko? Legit ba o diversion? It's hard to judge. Ayoko magsalita ng tapos. Pero ang weird, ito lang masasabi ko ang weird para sa akin. Kasi, meron ka ng dalawang reference for People's Initiative. You have Santiago tsaka Lambino. Dalawang magkahiwalay na kaso yon ng Supreme Court. Parehong dininay yung petition ng People's Initiative. So, kung gusto mong gawing tama ito, may basihan ka para hindi siya pumalpak. Kaso, ayun na nga. So, parang ito is made para pumalpak. So, yun. So, it's really weird. Hindi ko sasabihin totoo to o fake. Ang sasabihin ko lang, ang weird na nag-isip nito. Kung totoo to. Ang weird. Nadamay pa si Attorney Anthony Abad. Paano pag hindi pala siya kasama dyan? Paano kung propaganda lang pala to, nadamay pa yung pangalan niya. Di ba? Kawawa naman. Pero, hindi ko kasi sila kilala eh. I cannot conclusively say na fake yan. Pero, what I can say is, medyo weird siya. Yan lang yung akin. Medyo weird yung, again, dahil nga may mga references ka na. Meron ka ng decision ng Santiago, may decision ka na ng Lambino. At sinulat na doon ng Supreme Court kung ano yung diferensya ng People's Initiative, paano dapat ginagawa yon, etc. etc. So, yun. So, I don't know what to make out of it yet. Let's wait. Maghintay pa tayo ng mas maraming impormasyon. Pero kung ito yung kung totoo to strategy nila, parang they shot themselves on the foot. parang talo sila dito agad. Ay, no. So, hintayin natin. Baka lang to, baka drama lang to ng kaliwa. Di ba? Hindi natin alam. Baka drama lang nila to. Alam niyo naman ang makakaliwa, mahilig sa drama. Di ba? So, let's see. Let's see kung magpo-prosper yan. So, hanggang dito na muna tayo mga kotsero. Okay, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At huwag niyong kalimutan mag-follow din sa ating Facebook page. Okay? At meron din po tayong tawag dito. May TikTok din tayo, pero bihira ako mag-upload. Pero, okay na rin siguro yan. Follow niyo na rin yung TikTok ko. Ay, naku. So, ayun mga kotsero. At I'll see all of you in our next live stream. God bless all of you. And see you next time, guys. Okay? Bye, everyone. See you next time. Bye.